15, 2025. Nadakpa naman sa kapulisan ang 40 ka-drug personalities. Ang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 ang may pinakadako nga bulto nga nakumpiska na naglabot sa 7.16 million pesos. Suno kay Iloilo City Police Office Director Police Colonel Kim Legada, pursigido ang kapulisan na tinluan ang syudad batok sa illegal nga droga. Nagpanawagan naman si Legada sa publiko nga padayon ng pagsuporta sa kapulisan para matapnang problema sa illegal nga droga sa syudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Western Visayas may 0.5% ka headline inflation sang Setyembre 2025 suno sa PSA. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagdangat sa 0.5% ang headline inflation rate sa Western Visayas sa Setyembre 2025. Ini ang mas mataas sa negative 0.3% nga nabalag sa Philippine Statistics Authority o kung PSA sa Agosto, apang mas malubo sa 3.3% nga nabalhal sa ahensya sa Setyembre 2024. Sunod sa PSA 6, ang pagsaka sa overall inflation sa rehiyon resulta sa mas mahinay nga tuigan nga pagsaka sa index ng housing, water, electricity, gas, and other fuels, kag mas madasig nga pagsaka sa index ng transport. Mas mataas man ang inflation rate sa index ng clothing and footwear, recreation, sports and culture, kag personal care, and miscellaneous goods and services. Samtang, mas madubo ang inflation rate ang nabalhad sa health, information and communication, kag restaurants and accommodation services. Wala naman sang pagsaka sa index ng food and non-alcoholic beverages, alcoholic beverages and tobacco, furnishing, household equipment and routine household maintenance, education services, kag financial services. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang mga turista nga nagbisita sa isla sang Boracay sa nga Biyernes, Oktubre 17. Suno sa Malay, Boracay Tourism Office naka-full swing ang mga water activities sa isla. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. ginatag nga fit for human consumption ng ilang bugas, pest control measures batok sa mga peste sa palay sa ilang warehouse paday nga ginapabaskog. Detalye sa balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginatag sang pamunuan sa National Food Authority kon NFA Iloilo nga fit for human consumption ang mga bugas sa ilang warehouse. Patag ni NFA Iloilo Branch Manager Glenda Paz, ang apektado sa pagpameste amo ang mga wala pa nagaling nga palay nga madugay na nga nagatiner sa ilang warehouse. Dugang pa niya, tion nga magaling ang mga apektado nga palay, nagakadula ang mga peste kag ang nabili nga bugas, wala sang lain nga baho o kundamil. Ginklaro manipas nga madugay na nga nagapatungan sa nanaytuhay nga pest control measure ang ilang nga opisina para mapakigbatuan ang mga peste nga nagaapekto sa ilang mga stocks nga palay kag karon ila pa ini nga ginapabaskog tubtob lubos nga masolusyonan ang problema. Naibaluan nga ang NFA Iloilo Warehouse nagasak sa masobra 1.2 million kasakos ang palay kasunod sa nangintikang sa gobyerno nga magpamakal sa mga palay sa mas mataas nga presyo para suportahan ang mga lokal nga mangunguma. Ang mga ginagaling nga bugas sa NFA Iloilo amo ang ginagamit sa manunituhan nga programa sa Department of Social Welfare and Development, pati na sa benteng bigas meron na sa Department of Agriculture. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. City Hall, liwat nga nagiwat sa earthquake drill. Liwat nga nagpakigbahin sa ginuwat nga earthquake drill sa City Hall ang mga empleyado kabahin sa pagpasanyog sa disaster preparedness. Ininay kaduang nga hugnat sa drill sa ringgin takos ng ilang handaan kasunod sa mando ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga pasanyog ng emergency response protocol sa mga opisina. Sa sininga simulation, ma-familiarize sa mga empleyado ang ila pagahimuon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Talom sa drug test ang mga empleyado kag opisyal sa munisipyo sa San Lorenzo Guimaras sa Municipal Evacuation Center. Mismo si Mayor Jimmy Gaho ang nanguna sa drug test bilang ehemplo sa panghimanwa nga may integridad kag hilway sa illegal nga droga. Ang inisyatibo sang banwa pagsunod sa 2024 Drug-Free Workplace Ordinance nga nag-highlight sang dedikasyon sang LGU nga idaso ang transparency, accountability kag good governance. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas. News. 17 ka badyaw nga libot sa Bacolod City na rescue pagbiyay balik sa ila ginhalinan nga probinsya ginaproseso na. Detalye sang balita JP Herbas. Radyo Pilipinas. Report. Na-rescue sa Bacolod City Surveillance and Apprehension Team ang 17 kabadyaw nga nagalibot ka nagapangayo-ngayo sa pila ka area sa syudad. Ini ginatipan sa 7 ka minor de edad. Sunod sa Bacolod City Government, ang mga na-rescue nga badyaw temporaryo nga nagatiner sa Bacolod Arts and Youth Center samtang nagapadayon ng assessment, profiling kag orientation. Ang Bacolod City Government nagpakigaangot man sa DSWD kan sa lokal nga panguluhan sa Zamboanga kag Hulusulu para maplastar ang pagbalik sa ilang mga natungdan nga lugar. Sa karon nagapadayon ng rescue operation sa Bacolod City Government kag ginahingyo gihapon ang kooperasyon sa komunidad sa pag-report sa Bacolod Anti-Mendicancy Hotline para sa madasig na pag-aksyon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Voters registration sa Comelec liwat nga magabukas sa Lunes, Oktubre 20. Detalye sa balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Report. Handa na ang Komisyon ng Eleksyon ng Iloilo City sa pagbaton sa mga botante nga magaparehistro sugod sa Lunes, Oktubre 20. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay City Comelec Election Assistant to Jonathan Saino, ginpahayag niya iwato ng voters registration sa Robinson's Haro sa dinihing makapadulong ng mga botante sa barangay and SK election sa good magparehistro. Madalawig tugtog Mayo 18 ang registration sa diin sarang makaparehistro ang edad 15 anyos pataas. Nakitman sa pagabatunon ang mga transfer of registration, change of status, reactivation, correction of entries, updating of records at PWD, senior citizens, IPs, kag iban pa. Makabukas ang registration alas 8 sa aga tugtog alas 5 sa hapon, alin Oktubre 20 tugtog 24 sa Robinson's Haro, kag Gasaylo sa MH Del Pilar Haro sa Oktubre 25. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 4:24 sa hapon dugang ang mga balita sa pagbalik sa Headliners Boss. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagungdong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bububuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does.
Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Gloria Diaz, Nasa Manila. Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura. It sure is. Now that's a quick look at Cultura, because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na Balik sa aton nga pagpangalaga diri sa Headliners Boss. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga nagapanghanda ang pila ka vendor sa pagsaylo sa bag-o nga pwesto sa sulod sang Iloilo Terminal Market. Yun pa isang vendor nga si Ricky Gion sa interview sa Radyo Pilipinas, sinabalan sila nga matamat nga maghimo sa rason nga inadlaw sa natala na pagsaylo sang pwesto. Ang pangsunod kay Ricky, hindi mapost ang ilang pagalin bangod sa kadamuon sa mga baligya, medyo makitid sunod sa iyang ilang bag-o nga pwesto. So gihapon, handa ini nga magsunod sa mga patakaran basta mapadayon ng ilang pagbaligya. Sa karon finishing touches na lang ang ginaobra sa Terminal Market kag target nga matapos sa katapusan sang bulan. Sa Oktubre 30 natala na nga magabukas ang bag-ong kayo nga Iloilo Terminal kag Central Market. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Soft opening sang Iloilo Terminal Market kag Iloilo Central Market iwaton sa Oktubre 30. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa maabot nga Oktubre 30 natala na nga hiwaton ang soft opening sang duha ka dalago nga public market sa Iloilo City. Ginanunsyo ni City Mayor Raisa Treñas nga ginahandaan na sa syudad ang operasyon sa Iloilo Terminal Market kag Iloilo Central Market nga bunga sang public-private partnership sang syudad kag SM. Ngayon pa isang alkalde nga wala sang rental increase sa liwat nga pagbukas ng merkado, tanan nga vendors nga may legal nga pwesto sang unang makaangkot sang pwesto sa sulod sa merkado. Dugang man sini ang mangin patas ang pagpili sang pwesto nga igadumala sang Local Economic Enterprise Office. Ang LEO man ang magabantay agud hindi maabusaran ng pagpasaka sa presyo sang mga balaklo. Nag-issue man sang Executive Order number 077 ang alkalde ng magapatuban sang Limpyo Merkado Program no kon regular nga pagpaninlo sa tanang nga public markets sa syudad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:31 sa hapon. Kagamihan ito mo ng tipon nga balita sa PBS Biyernes, Oktubre 17, 2020. Ininitang balita sa isang po mula sa House. Inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo
Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy.